Okay, hi mga ka-epet. So, quick video lang in regards sa broker na ginagamit ko. So, ang daming nang message sa akin regarding TZ or Trade Zero Pro. Wala na ako ng Trade Zero, matagal na. So, dahil sa monthly fee, so, merong monthly fee ang Trade Zero Pro, which is around that time $49, minsan $59, minsan $69. So, hindi ko alam kung magkano na ba ngayon dahil wala na ako doon. So, as a beginner and with small capital, ayaw natin na meron tayong binabayaran na malaking monthly fees para hindi na ubos o mabilis na maubos ang capital natin. So, right now, ang ginagamit ko is, I'll show you, IBKR, yung TWS. So, matagal ko nang gusto talaga dito sa IBKR. The only reason is, akala ko kailangan mo ng 25,000 para makapag-open ng account. But then, hindi pala. You can deposit as minimum of $100. But to trade options, you need a minimum of $500. Okay? But anyways, let's talk about that later. Pag-usapan lang, i-walk through ko kayo sa IBKR para makita ninyo why I advise you to change to IBKR, not only because of no monthly fees, and dahil din yung mga features niya. Sobrang maganda talaga ang IBKR. I know top 5 ang IBKR, so hindi ko alam kung pang ilan. So, magla-login lang ako. So, ito yung, pag na-install mo na yung IBKR, ito yung magiging first na makikita mo. Then, this is the live trading. Ayan. And then, ito yung paper trading. So, meron silang, ito yung live, kung live ka with money, and ito yung paper trading. Maglalagin ako sa paper trade para mabigyan ko kayo ng example. So, sarado ang market ngayon. So, hindi gagalaw ang chart. So, maglalagin lang ako. Okay, so as you log in, makikita ninyo itong warning message na sinasabi lang sa'yo na ito ay paper trade at hindi ito live account. Okay? So, just click I understand. Okay, so ito yung layout ng paper trade ko. Ito yung pinapakita ko lang sa inyo. Pero hindi ko to ginagamit para mag-paper trade. Hindi kasi ako nagpe-paper trade. Nagba-backtest ako. Ayoko kasi ng paper trade like ganito kasi wala ka namang magiging emosyon. But I use this to backtest my strategy. Every day nagba-backtest ako ng strategy. And makikita ninyo itong red na yan, red, ang daming red. Yan, ibig sabihin ito ay paper trade, not real money. Okay, so let's go. Ito is yung option chain. So pag pumili ka dito, ito yung option chain. Ayan, kapag pumili ka dito, mag-iiba dito. Ayan, as you can see, nag-iba siya. So, tanggalin muna natin ito. Ayan, yaka. Okay, so as you can see, ito yung chart ng option na pinili mo. Ito. Ayan, so nag-iba. Ayan, nag-iiba siya. So, ayan. So, once na-click mo, ito, halimbawa gusto mo ito, i-click mo yan. And then, lalabas dito, ayan yan. Makikita nyo yung price. 0.75, 95 cents. And ito naman, sa side na to is yung actual chart ng stocks, which is also yung TWS chart na advanced, powered by TradingView. And then, ito yung option chain kung saan pwede kang pumili ng strike, ng expiration. Ayan. And ito yung kung saan ka bibili, press ng buy button and sell button and ilang quantity yung gusto mo. And market or limit or mag-create ng stop. And then, ito naman is yung order mo. Orders, dito lalabas. Ito yung trades, dito yung summary. So, ayan yung mga yan. So, magta-try tayo na mag-buy. So, kapag nag-press ako dito ng buy, makikita nyo dito. So, maraming ways for you to buy. Pwede ka mag-buy gamit itong option chart. I-click mo lang ito. Halimbawa ito. Pag click mo itong button na buy, ito, ayan, click ko yung buy. And then, nakita nyo itong blue line. Ayan yung blue line. So, pwede mo siyang
ilagay kung saan mo gusto. Automatic. Kunyari, gusto mong bumili sa 95, dito sa 75. I-click mo yan, 75, and then click, and then automatic na nag-set yung buy, and may automatic na stop. So, itong stop na to is, ginawa ko to. Okay, ako ang nag-set nito. Pwede mong tanggalin yan kung ayaw mong mag-automatic stop kapag nag-create ka ng buy. Okay? So, pwede mong i-adjust itong price na gusto mong i-buy. So, you can do like this. You can just click and move. As you can see, nagmo-move din yung stop. Okay? So, yung stop na to is nakaset siya ng, let's say, for example, 50 cents. Let's say, for example, 40 cents. Sinet up ko siya into 40 cents away from my buy. Okay? So, it's up to you. Kung gusto nyo 50 cents away, automatic yan. Ika-calculate niya minus 50 cents away from your buying price, and yun ang magiging sell stop. Pwede rin na wag kayong gumamit ng stop kung ayaw nyong gumamit ng stop. Okay, so let's say gusto mo dito sa taas bumili. Ayan, oh. Okay, so may lumabas na ganito. I-close nyo lang yan. Ayan. So dito tayo. Ayan. And you can also move your stop. Ayan, o. Gusto mo dito. Dahil close nga ang market, so syempre hindi pa siya filled. Ano lang siya sa order, pero hindi pa siya filled. Okay? Kasi close nga ang market. Kung gusto mo naman i-cancel itong order mo, i-press mo lang itong CXL, that means cancel. And then, cancel na yung order mo. Okay? So, that's it. So, I'll tell you more about the settings and layout next time, okay? Pag-aralan nyo muna mabuti, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo ba lumipat from TZ to IBKR. Okay, so nasa description yung invitation ko if you want to join me sa IBKR. Mas mag-guide ko kayo doon kaysa sa TZ. So don't worry, it's very easy. It's very easy. Through my invitation, you will get you can earn up to 1,000 USD in IBKR stocks. So, basahin nyo na lang yan. It's up to you. You don't have to use my invitation. Pwede kayo mag-direct. But, it's up to you. Like, kung gusto nyo ba ng freebies, sayang din yan. So, kayo na ang bahala. Basta nandyan sa description. Okay, so, simulan na natin. So, assuming na meron na kayong USD account, so, hindi nyo na kailangan tong step na to. Pero kung wala kayong USD account dahil nahihirapan kayong kumuha sa BPI or sa kung saan man sa atin, you can open an account sa wise.com. Ito siya. Wise.com. So, lagay ko na lang din description. Hindi ako gumagamit nito, so hindi ko kayo masyado magagay dito. Pero maraming tutorial sa YouTube, panoorin nyo na lang. Okay, so, screenshot lang ang mapapakita ko sa inyo. So, bahala na kayo mag-follow. Okay, so, punta kayo ng wise.com and click nyo yung register. Mabilisan lang. Enter your email, click next. Then, choose personal account. Then, Philippines or whatever your country is. And then, your mobile phone number. And then, sisend na kayo ng verification code. So, once na naka-open na kayo ng account sa Wise, you will see this. And then, you click this plus button that says open. Magki-create ka dito ng USD account. And then, balance, open. And then, look for the US dollar, and then confirm. And then, makikita nyo na yung US dollar dito. And then, you click on the add money para mag-add kayo ng money dito sa Wise account ninyo, okay? So, sundan nyo na lang kung paano mag-add ng money kasi hindi ako gumagamit ng Wise, okay? But a lot of people use this to deposit and to withdraw papuntang IBKR, okay? Okay, next is mag-register na tayo. I'll show you kung paano mag-register ng account sa IBKR. Please note na meron na akong account sa IBKR, so hindi ko mapapakita sa inyo yung
actual. Kaya ang mapapakita ko sa inyo ay screenshot to help you. Hopefully, to help you step by step kung paano ang gagawin ninyo, okay? So, kapag ginamit nyo yung aking invitation, this is what you gonna see. Ayan. So, mapupunta kayo sa page na to. At least alam nyo ito yung legit na website. So, click open account. And then, kailangan nyo yung mag-input ng email, username, password, confirm, and gawin nyo to. Fill upan nyo, and ito yung mga kailangan ninyo, personal and contact. Please note na dapat yung address and full name ninyo is parehas sa magiging ID ninyo, sa license nyo or sa national ID ninyo, especially yung inyong address. Dapat kailangan parehas yan. Kahit na nakikipag-share kayo sa ibang lugar, kailangan kung anong address or information or details ang nasa ID ninyo na isasubmit ninyo, dapat yun ang ilalagay nyo dito, okay? So, basahin nyo na lang to. Ayan, zoom natin. Ayan, personal account, income, information. Ayan, so, gagayad ko kayo. Okay, next. Makakakuha kayo ng, email. Ito. So, i-click nyo na lang yan. Confirm. Confirm nyo siya. And next, ito from Interactive Brokers, and then may code dito. So, you confirm your email. And then, ito na, start na ng registration. So, you will have this select an account type. Ang pipiliin nyo lang dito is this individual. Ayan, ayan. Ito lang, individual. Ayan, so, wala na kayong gagalawin dyan. Tapos, start application. And then, this is about you. So, lagay nyo na lahat dyan ng details ninyo. Again, kailangan is parehas, pati spelling, parehas kung anong nakasulat sa ID ninyo. Okay? Kung national ID, license, o kung ano man yan, dapat parehas sa ID ninyo. Pati spelling, tignan yung mabuti para hindi ma-delay yung application ninyo. Okay? So, personal information, birthday, ayan. Tax residency, syempre, Philippines or kung saan man kayo ngayon, and yung TIN number ninyo or yung tax number ninyo, and also check, I have a tax identification number. So, follow nyo na lang, no? Stop nyo lang kung masyadong mabilis. Country of, o kung saan ba yung documents ninyo, Philippines or ano man yan. Document type, piliin nyo na lang dyan kung license or national something, national ID, and then yung document number ng ID ninyo, and employment status. Okay. Ito, employed, sulat nyo employed, sulat nyo dito, piliin nyo yung no. Dito, piliin nyo yung income from employment, yun lang ang pipiliin nyo. Security question, so sobrang importante to, kayo nang bahala dyan. Tapos, isulat nyo yan sa notebook, okay? Sobrang importante yan. And next is yung mobile confirmation, so, ayan, click nyo yung submit, or kung hindi nyo natanggap, resend, and then submit. Then, security check. Then, confirm your address. Kung tama yung address na nakasulat dito, i-continue using this information. Kung nagkamali kayo ng spelling or i-update nyo. So, make sure double check. And ito, importante to, ang pipiliin lang ninyo is cash. Huwag kayong kumuha ng margin, okay? Huwag kayong umutang. Kumuha lang kayo ng cash account, okay? So, yung account type, cash ang pipiliin ninyo. So, ito is, i-follow nyo to. Kung ano yung nakasulat dito, i-follow nyo. Kasi para ma-approve kayo ng account. Don't worry, hindi naman kasi sila nag-check. Hindi ka naman hingi-hingan ng proof. Basta, i-follow mo lang yan. Okay? Kopyahin nyo yan. O, ito. Kopyahin nyo. Sige, sige. Para perfect ang score natin. Next, ito is sobrang importante din ito para ma-approve kayo ng options. Mag-trade ng options. Kasi kung hindi, hindi kayo ma-approve. So, this is the trading experience. Don't worry, hindi naman sila nag-check. So, additional products, wala kayong gagawin. So, dito sa options, this is very important. First, itry nyo muna ito. Lagyan nyo ito, 3 years experience, 26 to 50.
and then extensive knowledge. Okay? And then, dito sa baba sa stocks, ilagay nyo 3 years of experience, 2650, and extensive knowledge. Okay, so gayahin nyo yan. Okay, so nakakalito ba? Ayan. Gayahin nyo yan. And then, kapag clinic nyo na yung next or proceed, or kapag clinic nyo na yung next, and then may na-receive kayo dito na message na hindi kayo ma-approve dahil hindi enough yung experience ninyo or ganito ganon, ang gagawin nyo is papalitan ninyo itong experience at ito. Papalitan nyo yan hanggang sa ma-approve kayo. Okay? So, paglalaroan nyo lang yan, pipiliin nyo lang yan kasi pwede naman kayo mag-back and then change nyo tong mga to. Okay, so, kung hindi kayo ma-approve dito, itry nyo tong settings na to. Itry nyo to. Ito. Gawin nyo to. 5 years of experience. At ako, ito yung nakasulat sa akin kahit hindi naman ganyan experience ko. 100 trades per year, extensive knowledge, 5 years, 100, ayan. So, and then click next hanggang sa ma-approve na kayo. So, basta kapag kunyari hindi na-approve, iba-ibahin nyo lang to. Okay? Ma-approve yan. Alright? And then, once na na-approve na kayo, once okay na, naka-move na kayo sa next page, eto, lalabas, ang sagot nyo lang dyan is no, no. Yan, basahin nyo na lang muna ha. Kayo nang bahala magbasa. And then, how did you hear about us? Pilihin nyo na lang kung alin dyan gusto nyo. And confirm your tax residency. Ayan. So, review nyo. Ayan. Sagutan yung dapat sagutan. And then, ito, so pag scroll down ninyo, ito, i-click nyo tong, ito, do not qualify for US tax, not unless nasa US kayo. And then, ito yung certification, ang i-click ninyo yung yes. So, dalawang yes ang i-click ninyo. Ito, yes and yes. Ako, yan yung sa certification, approve nyo yan. Yes nyo yan. And then, signature, so may account title, may date, and then yung signature nyo dito, ayan o, typing your name exactly as shown below. So, ayan. And then, click continue. And then, review and sign agreements. Okay, so review nyo yan. Basahin nyo yung lahat ng na-input ninyo kung may mga maling spelling. Make sure yung ID is exact para hindi ma-delete. And yung address, sobrang importante din yan. Spelling and lahat. And then, ito, ang agreements and disclosures. So, ito yung sasagot nyo. Ayan. Check, 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 check. Perfect yan. Click here to agree to all. And then, signature. Ayan. Lagay nyo yung signature nyo dito. And then, if in case after nito, hindi nagsabi ng done na tapos na, okay na, i-review na nila yung account nyo, and meron kayo natanggap na ganitong message, like, sorry, we need more information to set up your account, just click continue application. So, in case lang na kailangan pa nila ng more info sa inyo, lalabas to. Pero kung hindi, okay na yung hindi nyo na to makikita. Okay, and then, lalabas ito. Yan, follow nyo na lang yan. And then, ito sa mobile phone ninyo, ipapagawa sa inyo to, kakapture ng documents nyo. Make sure na malinaw yung documents ninyo. Okay, follow nyo yan. And then, mag-selfie. Okay lang yan. Okay, mag-filter. Ayan, and lalabas ito pag okay na lahat. Okay? Check. And then, ito, lalabas ito. And then, ito na yung pinakahuli. We are reviewing your documents in real time. And then, just press close. And then, that's it. That's it. So, mag-antay na lang kayo ng email galing sa IBKR. So, i-comment nyo below kung nag-register kayo para I know. And then, next time, gagawa ko ng video kung paano kayo magdi-deposit. Okay? O, siya nga pala, hindi ko alam kung sa Philippines is kailangan nyo na bang mag-deposit. Kung in case na inas kayo na mag-deposit, after ninyo mag-register or mag-apply while waiting,
mag-deposit kayo at I think pwede kayo mag-deposit as low as $100 as parang initial lang. And then you will deposit more later. Okay? So hindi ko alam pero kasi ako nung nag-register ako, hindi ako pinag-ask to deposit straight away. So ayan. Okay? So that's it. So good luck sa inyo and mas okay yun kung pare-parehas tayo ng ginagamit para kung may tanong kayo, masagot ko. Alright? So, kung TZ, wala na akong masasagot dyan. Pasensya na. Dito na ako sa IBKR. Okay? So, message nyo ako kung meron na kayong IBKR or lilipat pa lang kayo. So, please make sure na bago kayo lumipat, huwag nyo munang i-withdraw yung pera ninyo. Kapag na-approve na kayo ng account, tsaka nyo na lang i-withdraw. Okay? Okay, so that's it. So, good luck.